Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click po na yung Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng katangian ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, di ba, pag sinasabi natin sa ating mga kasabihan na walang permanente dito sa mundong ito. Diba? Kundi ang isa lang guys, ang permanente. Yung change o pagbabago. Diba? So mula nung lalangin ng mundo ng ating Diyos, ay nag-iba na. Diba? Dati, maganda yung gubat, diba? Marami pang mga halaman, malinis ang mga ilog. So napakaganda nung unang panahon. At nung kay Eva at kay Adan, di ba, binigay niya yung paraiso, talaga namang napakaganda. So habang tumatagal, nag-iiba, even sa transportation, di ba? Dati ang ginagamit na pag-transport ng tao ay mga kabayo lang, mga kalabaw, di ba? Kalesa, at kung ano-ano pang mga talagang by nature lahat. So kalaunan, na-invento na rin yung mga kotse, mga truck, mga LRT, mga tren, di ba? Mga barko, eroplano. Dati mga kahoy lang yun, mga barko natin dati. Hindi naman ganun kalaki, barko na rin ang tawag. Basta medyo malaking bangka, pwede na. So, kalaunan, habang nagtatagal, nag-e-evolve ang buhay ng tao. Diba? So, ngayon, sa panahon natin ngayon, ay modern technology na ang uso. Diba? May mga cellphone na, may mga gadget na, may internet na, kagaya ng ginagawa natin, may YouTube na, may Facebook na. So, dati wala naman mga ganyan. TV lang, dyaryo, diba? So, kung babalikan mo mga lumang panahon, talagang malayo na ang pinagbago ng mundo. Diba? So, kahit sa tao, ganyan din sa una, diba? Minsan mabait, nakita tapos magugulat ka na lang. Iba pala ugali, plastic lang. Di ba? O ginagamit ka lang. So, maraming ganong katangian ng tao. Pero, isa lang ang, bukod dun sa pagbabago o change, isa pang bagay ang hindi nagbago. Ang pag-ibig ng Diyos. O ang Diyos mismo. Di ba? Nung lalangit si Eva at si Adan, noon pa man, mahal niya na yung tao. Noon pa man. Hanggang sa dumami na yung tao, ang tao nagbago, nag-iba na ng landas, di ba? Nagkaaway-away, patayan, at kung ano-ano pa. At bukod doon, kahit sa mga, naging ganun na yung mga tao, di ba? Kahit naging masama na, patuloy pa rin siya nagpadala ng propeta. Ito yung sa Old Testament natin, di ba? Sila David, sila Moises, sila Elias, so madami pa, Juan Bautista. Sa dami ng pinadalang propeta, sa tagal ng kasama ng tao, di ba? Pagdating kay Noe, di ba? Ginunaw pa yung mundo dahil sa sobrang sama na ng tao. Pero sa kabila ng yan, sa kabila ng maraming propeta, maraming mga banal na taong pinadala ng Diyos, lahat yun pinatay pa ng tao. Di ba? So, makikita mo, habang tumatagal yung tao, sumasama din. Di ba? Pero marami yan din namang mabubuti. Ibig sabihin natin, habang tumatagal, nag-iiba talaga yung mundo. So, hanggang sa pinadala pa. Imagine mo ha, nagkasala na nga tayo sa Diyos. Pinadala pa kanyang sarili anak, mga ating Panginoong Yesus. Dahil dyan sa pagmamahal niya sa atin. Kaya, yun ang natin. Yun ang bagay na hindi nagbago sa Diyos. Yung pagmamahal sa tao, hindi nagbago. Yung pagmamahal na may awa siya, di ba? Mercy, maawain siya. Mula noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Yung grasya, di ba? Mula kaya Eva at Adan, napakaraming grasya sa kanyang paligid at sa mga sumusunod pa ng mga naging alagad ng Diyos. At ang pinakamalaking grasya, siyempre, ang ating Panginoon Jesus na binigay niya sa atin para tayo iligtas sa kasalanan. So, ayon sa Malakias, chapter 3, verse 6, sinabi pa ng Panginoon, makapangyarihan,
Ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya nga, kaya nga, ang mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nilipol. And guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So, talaga naman makita natin, noon pa, walang pagbabago ang Diyos. Kahit no, masama na tayong mga tao, kahit ano pang ginawa natin sa mundo, dumabag tayo sa kanyang kalooban, naging masama tayong tao, hindi pa rin nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, guys, hanggang sa magpakailan man. So, kahit makasalanan na tayo, di ba? Kahit makasalanan na tayo. So, lahat talaga, kahit ano nangyari sa mundo, naging mabuti man, naging masama, ang Diyos ay pag-ibig pa rin. Hindi siya nagbabago. So, yun po ang ating hinandasal na sana ay talagang lalo pa tayong maging responsable o wag ding magbago sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sikapin natin magawa lang naman natin tayo bilang isang tao. Hindi naman tayo perfecto na nagkakasala rin tayo, guys. Alam naman natin lahat yan. Pero sikapin natin na waring magbago sa pananampalataya. Panatilihin natin ang relasyon, ang magandang relasyon natin sa Diyos para sa ikabubuti ng buhay natin. So tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito. Na noon pa man, kaming mga tao ay naging masama na, Lord. Sinuway ka namin, Lord. Binaliwala namin ang mga utos mo. Pinagkaitan ka namin, Lord. Pinagmalakihan ka namin. Patawad po, Lord, sa mga kasalanan kayo namin. Tulungan niyo po kami na huwag magbago ang aming pananampalataya, relasyon sa inyo, pagsamba sa inyo, at pasasalamat. So, tulungan niyo po kami, Lord. At sa kapatid natin nanonood ngayon, sa aking vlog, kung ikaw man ay matinding karamdaman, financial, physical, emotional, sabayin mo ko sa simpleng dasal na napaka-epektibo, basta manalangin ka lang, magtiwala, at manampalataya sa Diyos. Lahat ng kahilingan mo ay Kanyang ibibigay. So, tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin yung nanonood sa aking vlog. May matinding karamdaman, bedridden na, Lord. May cancer na stage 4, at kung ano pang parte ng katawan na pinahihirapan ng sakit. Ipuhin niyo po na mapagpal ng kamay, Lord. Pagalingin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Tulungan niyo po para sa kanyang pamilya. At sa pamilyang nagkawatak-watak na, Lord, nagkasira-sira, hindi nagkakaunawaan, ibalik niyo po ang dating magandang relasyon at samahan nila. Pagbigis-bigisin niyo po muli kanilang pamilya para sa kanilang ikabubuti. Ganon din po sa financial, Lord, na lahat po yung nangangailangan. Lalong-lalo na, Lord, pinapanalangin namin yung kapatid namin walang-wala na, ultimong pambili ng bigas, ulam, panggasto sa eskwelahan, pambaon, pambili ng gamot, Lord. I-bless niyo po ang kami lahat. I-bless niyo po ang hanap buhay ng bawat isa sa amin para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Amen. Thank you very much po.